Huwag kayong matakot na ipangaral ng katotohanan kahit pa may masaktan, kahit pa may magalit at may ma-offend na tao. Ano? Okay, sabi dito, may ma-offend man as long na alam natin tama ang ginagawa at sinasabi natin. Tama ang motibo ng puso natin sa pangangaral, wag na wag kang mangangaral dahil mayroon kang pinatatamaan. Pastor, bakit tinamaan ako sa pangaral mo? Labas ako doon. Kung ang pinapangaral ko sa oras na ito ay purong mensahe ng Panginoon at tinamaan ka, hindi ako ang nagpatama sa iyo, pinatamaan ka ng Diyos. Amen. Ang sabi ko sa sarili ko ngayong araw na to, Lord, bibig mo lang ako. At kung ano yung sasabihin ng Diyos, sige, gamitin mo ang bibig ko, kahit may magalit. Alam niyo mo, ang daming pinatay na propeta sa Biblia, kasi ginawa sila ng Panginoon na bibig. Sabi ng Panginoon kay Nathan, Nathan, pumunta ka kay David, ikaw ang magiging bibig ko, ikaw ang magiging mouthpiece ko. Sabihin mo kay David, mamamatay ang anak niya. Pupunta ka sa hari, yung hari na may kakayanan papugutan ka ng ulo, yung hari na may kakayanan automatic ipapatay ka on the spot. Pero sabi ni Nathan, sige po. Pagharap ni Nathan kay Haring David, sabi niya, mahal na hari, nagkasala kayo sa Diyos, at ang kaparusahan ng kasalanan nyo, mamamatay ang anak nyo. Kung ikaw ang mensahero ng Panginoon at yun ang daladala mong mensahe, papayag ka? Baka sabihin mo sa Panginoon, Lord, wag na lang. Pwede bang iba na lang? Hindi po. Pag ikaw ang inuutusan ng Panginoon, kahit maka-open, kahit makasakit, kahit may magalit, ituloy mo. Kasi mensahero ka ng Panginoon. Amen. Mensahero tayo ng Panginoon. Tama ang motibo ng puso at isip natin at lalo na, tama ang mandato na sinusunod natin. Kung utos lang ng tao, pwede natin mong hindi sundin. Pero kung utos ng Diyos, kapatid, wala kang magagawa kundi sumunod. Kasi ang tawag sa iyo ng Panginoon, messenger. Ang tawag sa iyo ng Panginoon, anak. Ang tawag sa iyo ng Diyos, lingkod niya. Amen, no? Sabi sa mga disipulo ng mga Pariseo, mga Saduceo, huwag na kayong mangangaral patungkol kay Jesus na yan. Sabi ng mga disipulo, kayo na magsabi kung alin ang tama, ang sumunod sa inyo na tao o sumunod sa Diyos na nagsabing ipangaral ng kanyang anak. Alam nyo ho, pinalatigo yung mga disipulo, pinakulong, pinalatigo, pinagbantaan, pero alam nyo mga disipulo, sabi nila, wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa kundi sumunod sa Diyos, kahit pa ikamatay nila. Yung mga disipulo, kaya sila pinatay dahil nangaral sila ng totoo. Ang iba sa kanila, pinugutan, ang iba nilagari ng pahati, ang iba ho, prinito. Grabe yung kamatayan ng mga disipulo. Ngayon ho, mga Kristiyano, masabihan lang ng ganito ganyan, para na rin bang maramdamin. Hindi ho, dapat sa mga Kristiyano, hindi mga balat sibuyas. Dapat ang mga Kristiyano, sabi ng iba, maging balat buhaya. Parang ang sama ng terminology, no? Pero ho, symbolically speaking, tayo mga Kristiyano, hindi porke may kumanti sa atin, papatulan na agad natin. Wag na wag mong papatulan yung mga tao pupunta sa kapahamakan. Kaya pag pinatulan mo sila, dalawa na kayo mapupunta sa kaparusahan. Amen? Tandaan nyo, si Satanas, hindi papayag na siya lang ang mapunta sa impyerno kasi siya talaga pupunta doon. Anong gagawin ni Satanas? Mag-aakay siya, magyayakag siya. Kung hindi niya kayang mag-akay, magyakag, pipilitin niyang makuha ang isang taong ligtas na para maisama niya sa impyerno. Papayag ka ba nun? Hindi tayo papayag nun. Okay?